Hello mga kababayan. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Sang mang panig ng mundo, sang mang bahagi ng Pilipinas, ay kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating live coverage ng isang area dito sa NAIA, na Ninoy Aquino International Airport. No? Minabuti po ni Ka Eric na mag-record na lang ako ng video habang kino-cover ko po kung gaano kalala ang traffic, no? Makikita po ninyo, this is how worst a traffic situation can become sa Pilipinas. Ayan, no? Ayan. So, hindi na ako makakaabot sa live mamaya, so dito na ako magsasalita hinggil po sa papalubha at lumalalim na problema ng Pilipinas. Ultimo trapiko, hindi kayang lutasin ng gobyerno ni Marcos, no? Tapos magtapang-tapangan siya at magdigma-digmaan laban sa China, no? Ayan, no? I've been waiting to catch a taxi, a grab car, or joyride para makalabas ng airport. Hindi po. Umabot ang isang oras na pag-aantay, hindi kakayanin dahil hindi po gumagalaw ang traffic conditions sa palabas ng NAIA Terminal. Ayan, no? Ayan. I've been waiting to get a ride via taxi o kaya anumang pwedeng maarkila, pero for more than 1 hour hindi po gumagalaw itong area na ito, kaya I think hindi ko naaabutan po ang live stream po natin, no? Unang bagay, if the government cannot even address a deepening and worsening traffic problem, at ano ang ma-expect mo kung ang pag-uusapan massive corruption, pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan? This is exactly ang pinupuntuhan natin. The problem of the Philippines right now is governance. Usapin po ito ng panggobyerno at pamumuno sa gobyerno ng matino. O, kita niyo mga kababayan, isang oras mahigit po, no, ng pag-aantay ng mga siguro umabot kami dito kanina mga 1,000 mga pasahero hindi makakuha ng masasakyan mula sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA. Hindi ko na lang babanggitin kung saan po ito. Domestic flight lang ito, More than 1,000 passengers cannot get yung grab car o kaya anumang mga transport support para makalabas ng airport. Kaya minabuti po ni Ka Eric na i-record ko ang video na ito para kung ako po ay maalangan man mamaya sa schedule natin sa live stream, at least po ay makikita ninyo na ang dahilan nito ay ang napakalubha at napakatindi na epekto ng trapiko na halos hindi gumagalaw. Ulitin ko, napakahaba ito mula doon sa bungad ng arrival area ng Ninoy Aquino International Airport. Tuloy-tuloy po ang pagka-stranded at hindi po gumagalaw, no? This is not just traffic jam. This is already a big parking area sa labas po ng NAIA. And ito ang sinasabi natin, when governance is engrossed in corruption and plunder, even the problems on traffic, hindi niya kayang i-address. Ayan. At ganyan po kalala ang sitwasyon, no? You will lose 2 hours of your time dito sa pag-aantay na makalabas ka ng airport. Simula pa kanina ito mga alas 6, no, or past 5 o'clock, ito na po ang traffic situation sa labas ng Ninoy Aquino International Airport. And nagpapakita po ito ng isang malubhang sitwasyon ng kapabayaan at kakulangan ng pamumuno ng gobyerno kung paano niya tutugunan ang mga batayan at fundamental na usapin that even simple problems like traffic dito sa mga paliparan, sa mga key terminals, transport area ng ating bansa ay halos araw-araw nalulugmok sa matinding problema ng pagkabahura sa trapiko ang milyong-milyong mga Pilipino. So, mantakin mo, aabutan ka ng alas 9, dumating ka ng alas 6, alas 9 pa, hindi ka na makakaalis, no? Dito sa NAIA dahil wala kang malalabasan na area, hindi ka makakagamit ng sasakyan, at dahil po sa napakatinding pag-iral ngayon ng trapiko na problemang ito.
Kung ang gobyerno po ay nalululong sa korupsyon at puro maruruming laro sa politika ang inaasikaso, ito po ang uri ng sitwasyon na makikita mo sa taong bayan na kanilang dinadanas. Mantakin mo, 124 na. Umaakyat pa ang bilang ng mga namatay na mga Pilipino sa matinding pagbaha dulot ng Bagyong Tino sa probinsya ng Cebu. And yet, there is no clear coordinated response from the government kung paano tutugunan ang malubhang pinsala dulot ng bagyo sa ating mga kababayan sa Cebu. Trapiko nga, hindi kaya. Tingnan mo, 2 oras ako nag-aantay dito. Walang malabasan ang mga tao sa paligid ng Ninoy Aquino International Airport. At so, therefore, bumabalik tayo sa basic question. Ang gobyerno, ang kanyang responsibilidad ay tugunan ang basic services and basic needs and welfare ng kanyang taong bayan. At ang trapiko po na pumipinsala sa oras ng ating mga kababayan at pumipirwisyo sa kanilang pangaraw-araw na daloy ng buhay is a fundamental right ng taong bayan na dapat ay tinutugunan ng gobyerno ito. Mantakin mo, aabutan ka ng mahigit 1 oras hanggang 2 oras, hindi ka pa makakakuha ng masasakyan ngayon at this very moment while ako ay nagre-record ng video dito sa Ninoy Aquino International Airport. The entire area coming out of the airport has become a big parking area. Traffic is not moving for more than 2 hours already. At ito nga ang sitwasyon, may mga turista akong nakikita and they are nodding their heads, no? In confirmation na talagang matindi ang epekto ng trapiko at apektado pati ang tourism natin, no? Siguro mga 10 turista ang dumaan ngayon lang at naririnig nila ang aking description that the entire area right now coming from the outside of NAIA has become a big parking area. Not an inch is moving sa trapiko for the last 2 hours. So halos stranded po si Ka-Eric dito at ang mga libu-libong pasahero mula pa alas 6 kanina hindi na gumagalaw ang trapiko sa labas ng airport. And because of that, madidelay ang mga pag-uwi at ang mga business transactions ng ating mga kababayan. At ano po ang epekto ng matinding trapiko? Ang epekto niyan ay productive hours lost. So every day, ganito pong sitwasyon, hindi lamang sa airport area, kundi sa buong Metro Manila. Productive hours lost sa buhay ng mga Pilipino dahil pati ang problema sa trapiko hindi kayang tugunan at i-address ng matino na gobyerno because there is obviously a failure of governance in the Philippines. Nagsimula kami mag-antay kanina, mga mahigit 1,000 pasahero nakita ko, walang labasan at walang daluyan ng trapiko at kung kaya 2 oras kang matetenga dito sa airport at wala kang mapupuntahan kundi maghanap ng kung saan ka pwede magpalipas ng oras mo. Yun po ang epekto ng trapiko. Productive hours lost in the lives of our people. 2 hours mahigit mag-aantay ka para makauwi ka, makakalabas ka from the airport. At hindi lang po yan sa airport, pagdating sa iba pang bahagi ng Metro Manila, malubha at matindi po ang problema sa trapiko at ito ay refleksyon ng uri at antas ng competence of government how to address basic issues such as the worsening traffic problem. Kaya nga hindi kataka-taka that the problem right now in Cebu sa matinding pagkakaroon po ng maraming namatay dulot ng pagbaha, bunga ng hagupit ng Bagyong Tino ay hindi mo rin makikita ang matino na responde ng gobyerno ngayon ni Marcos kung paano niya tutugunan ang mga kalamidad, no? The traffic situation has now become a form of calamity. Kung ang bagyo at mga lindol ay natural calamities, ang trapiko po ay man-made calamity. Ang ganitong katindi na sitwasyon ng traffic problem, lalo na sa paliparang panghimpapawid na international, the tourists' arrival in the Philippines are observing this kind of serious problem affecting our airports. So, negative po ang impresyon ng mga turista hinggil sa sitwasyon ng ating mga paliparan. At ganon din po ito sa iba pang bahagi ng bansa, but worst ang dito po sa Metro Manila, no? At tinagurian pa namang itong gateway and window to the country ang mga airports natin. Subalit paglabas mo, pagbaba mo sa eroplano, matitengga ka ng 2 oras.
And this is a very serious problem right now, where traffic is becoming a calamity with an impact to the lives of the people and creating a negative impact to the tourists. Maraming turista po ang napapailing na lang sapagkat ang mga hotel bookings nila ay madidelay sila ng mga 2 hanggang 3 oras. Hindi sila makakalabas dito kahit na may mga sundo sila. Dahil nga dito sa naka-gridlock ang trapiko sa Ninoy Aquino International Airport. Kaya ako po ay humihingi ng paumanhin sa ating mga kababayan, sa ating mga suki ng Ka Eric Celis YouTube channel at ng ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live, sapagkat hindi muna ako makakapag-live stream because I am stuck at the airport because of a terrible traffic condition. For more than 2 hours, hindi po nakakalabas sa international airport sa NAIA ang mga tao. Naghahanap ng mapupuntahang hotel, nilalakad ng mga tao po, kanina ko pa nakikita at na-observe, even ang mga foreign tourists, no, at mga local or domestic arrivals ay naghahanap po ng connecting bridge papunta sa isang hotel para makalabas at maka-exit dito sa matinding traffic situation right now, no? So, ulitin ko, the traffic situation is now becoming a calamity situation that seriously affects the productive hours of the people. 2 oras ka matitenga sa airport, ang 2 oras ng buhay mo ay mawawala. At dahilan dyan sa hindi ginagawa ng konkretong hakbang ng gobyerno, paano lutasin ang ganitong malubha na problema ng trapiko? Eh di dapat, kung ganito pala na mga peak season like November going December, dapat mo nagkaroon ng mga alternative reroute na mga palabas sa airport at nagkaroon po ng traffic lane dedicated para sa movement ng mga pasahero at papunta at palabas ng airport, no? Kasi kung hindi gagawin ng government yan hanggang December, January, 3 buwan po na ganitong situation natin, the peak season of the year, November, December, January, yan po ay talagang ganito ang mangyayari ngayon pag pumunta ka o gumamit ka ng paliparang panghimpapawid na NAIA or Ninoy Aquino International Airport. At ito po ay nakakalungkot, mga kababayan, sapagkat pabagsak na nga ang tourism industry ng Pilipinas. We are losing more than 2 million tourists na pumapasok sa Pilipinas simula ng magdigma-digmaan at magpostura ng agresibo si Marcos, ang kanyang gobyerno laban sa bansang China. We are losing more than $3 billion in revenue from potential revenue generated sa pagkawala sana ng at pagkabagsak ng turismo sa ugnayan natin sa bansang China. And ngayon, dadagdagan pa ng matinding malubha na sitwasyon ng trapiko at dahil dyan, sigurado tayo na magiging negatibo ang epekto nito sa ating mga turista. At napakalaki po ng impact kapag ang airport ay naging congested area and nagiging calamitous situation, no? Parang kalamidad, no, na tinatamaan ang mga mamamayan dito, ang mga foreign tourists, ang mga domestic arrivals. Libo-libo po kami ang stranded na hindi makakalabas ngayon dito sa area na ito ng Ninoy Aquino International Airport. And I hope na ang itong pag-record ng video ni Ka Eric will contribute into the wake-up call kung papaano po natin sukatin ang isang pamahalaan na kung hindi niya kayang panindigan at gawan ng tamang pamamaraan at solusyon ang mga fundamental na issue kagaya ng traffic, kagaya po ng ganitong congestion sa trapiko, how would you expect a government to address serious problems like pandarambong sa flood control project, ang malawakang korupsyon at pagnanakaw sa kaban ng bayan na umabot sa mahigit 1 trillion pesos ang nawala? So papaano mo ma-expect ang gobyernong ganyan po ang kanyang kapasidad na tugunan ang mga bagay na may kahalagahan at kabuluhan sa buhay ng kanyang mamamayan, the way we are observing and actually experiencing right now ang kawalan ng kakayanan ng gobyerno na ma-address po ang traffic situation, no? So people are getting by and they are watching how the traffic situation right now has reduced into becoming a calamity situation affecting the productive hours
of people using the airport. At yan po ay babalik yan sa question of governance. Ayan, oh. Ayan. So kanina pa tayo nag-live, mga 15 minutes or nag-record, mga 15 minutes na po tayo nagre-record, and yet hindi pa rin gumagalaw ang traffic situation sa baba dito sa aking kinatatayuan, no? And we expect that things will be getting worse dito sa sitwasyon ng trapiko, lalo na at peak season na ngayon, no? Last quarter, November, December hanggang January, ito na po ang magiging kalagayan ng ating mga airports. And because of that, dapat po matugunan ito ng gobyerno sapagkat napakalaki ng impact nito sa ating tourism industry. Kaya nga ako muli ay humihingi ng pagpapaumanhin at pag-unawa ninyo na hindi mo na ako maka-go live mamaya kasi hindi ako makakalabas ngayon sa Ninoy Aquino International Airport at mahihirapan ako mamaya na dumugtong sa live stream kung ganito pong sitwasyon na kinakaharap ko at ng ating mga kababayan kasama sila sa napakalubha at napakatinding pagkakaroon ng traffic congestion affecting more than 2 hours of your productive hours ay aantayin mong makalabas ka sa Ninoy Aquino International Airport. This is a terrible situation and wala po ibang magre-reflect nito kundi sa question of competence and capability of the government na tugunan po ang batayang pangangailangan ng kanyang mamamayan. Muli, antabayanan nyo ang ating video analysis at update. And I'll try to do another live stream madaling araw mamaya if I can get out sa airport at nang sa ganun po makapagbigay ako ng update sa inyo. At kahit ano pa man po ang sitwasyon natin, palagi nating tandaan bilang mamamayang Pilipino, wala tayong ibang dapat gawin kundi mahalin pa rin po natin ang bansang Pilipinas sapagkat walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. At ang advocacy natin for good governance, advocacy natin para sa reforma at pagbabago sa gobyerno na maging matino at maayos ay bahagi po yan ng ating good citizens duty. Muli ito si Ka Eric at para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, magbabalik po ang ating video talakayan at video analysis and magkikita tayo in the next live stream and let us pray for our country and let us pray for our people that at least darating din ang pagkakataon na mangingibabaw ang isang matino, maayos, matuwid at tamang may direksyon na uri ng panggobyerno sa Pilipinas. Hindi ang kagaya ng kasalukuyang gobyerno na nagugumon sa pandarambong, malawakang korupsyon at kawalan ng kakayanang tugunan at protektahan ang mga batayang pangangailangan at kabutihan at kagalingan ng kanyang mga mamamayan. Maraming salamat at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. See you again in the next video and live stream ni Ka Eric. Bye for now. Maraming salamat po.